Confirmed mula mismo kay Alden Richards, single daw muna siya mga kasambreros. Ito po ay kanyang sinabi during sa kanyang interview mga kasambreros sa Simmons. Tapos napansin ko talaga dito, busy ang dalawa sa kanila mga shoot and tapings mga kasambreros, no? Bago ang lahat or bago ang ating mga major items ay minor items tayo. So nag-post si Alden, nakapag-post din si Soiti ng mga ganap niya sa kanyang Instagram account kagabi mga kasambreros. So yung mga pinost niya dito, which natakal na natin nakaraan, ay itong kanyang interview with BYD na kung saan nga ay bumili siya ng BYD pickup car mga kasambreros. Tapos itong BYD na mas kompleto na shoot nila mga kasambreros kasama ang buong team ng celebrity at saka yung BYD team mismo mga kasambreros. So kasama sina of course na Al Gonzalez, yung na-i-flash natin no nakaraan mga kasambreros, sina Jens Jacobsen, Jennifer Uy, Jasmine Alcalde mga kasambreros, Will Dasovich at saka si Nico Bolzico. So ito sila mga kasambreros. So sa sobrang busy ni Pops Alden ay kagabi lang siya nakapag-post ulit mga kasambreros sa kanyang Instagram account. Tapos next item tayo. So kasi ano to yung dito, mga natakal na natin nakaraan mga kasambreros. Isang post ni Alden pa sa kanyang Instagram, itong picture ng kanilang ginawa doon sa sa Simmons mga kasambreros, no? Simmons tapos Kuisen official tapos Tatler Philippines. So mamaya itatakal ko rin ito sa Tatler mga kasambreros. Dito ay nag-picture taking sina Alden at saka yung mga bosses doon nga sa Simmons mga kasambreros na parang mga siya, yung mga higaan nga, yung mga binibenta, anything na that deals with bedroom accessories mga kasambreros. So yun, ito po ay pinost ni Alden Richards mga kasambreros sa kanyang Instagram account. So tapos sige, isasama ko na rin itong pinost niya sa pinost niya sa kanyang Instagram na pinost din po ng Tatler Philippines doon sa kanyang ganap sa Simmons Dream Shot Studio. So marami pala yung umattend dito, para siyang dito parang conference na may na dinaluhan ng mga bossing mga kasambreros sa industriya. Tapos dito ay may kainan din of course, meet and greet, tapos ay yun nga starring talaga dito si Alden mga kasambreros, kasi nga multimedia star siya at saka yun parang ginawa siyang brand ambassador na rin kasi nga yung kanyang interview dito sa Simmons mga kasambreros. So mamaya ko na yung tackle kasi part yun ng major item natin. So Kuisen pala, Kuisen official. Kuisen, parang tunog ng Boysen, no? Pero hindi naman siguro kasi iba to yung kanilang binebenta ay mga mga mattresses na mga gamit sa kwarto at mga higaan and so on mga kasambreros. So tapos of course alam natin ang Boysen ay pintura naman yung sa kanila mga kasambreros. So wala siyang boses pero mamaya nga sa interview ni Alden ay ay itatakal natin ng mas detalyado mga kasambreros. Tapos ito, ang cute ng ginawa nila dito. Si Alden, para siyang may mini Alden Richards mga kasambreros na parang hindi ko alam kung cartoonized siya mga kasambreros or animated kasi yung parang hinahawakan pa nga ni Alden na nagpadila din siya mga kasambreros. So marami ang nakitan dito kasi parang yun nga may maliit na stuffed toy or something na parang ginawa sila na animated. Tapos dito nagpadila o parang labas dila trend din siya mga kasambreros. So ang cute lang dito
Kasi parang tinuturo ni Soiti mga kasembreros. Hindi ko na alam kung throwback ito. Hindi kasi ito pinost ni Alden sa kanyang Instagram eh. Hindi rin to pinost sa... Parang nag-post lang ng isang admin mga kasembreros. So, hindi ko na alam kung edited. Pero parang hindi siya edited eh. Mga kasembreros sa mga Cathnatics. So, pero yun. Ang cute lang talaga mga kasembreros. Ito. Kung nanonood kayo ng One Piece live mga kasembreros na animated sa Netflix. Ano siya animated eh. Parang ano siya yung parang, di ba yung One Piece na cartoon show dati. Pero ngayon ay ano siya parang meron na siyang live yung mga tao talaga. Tapos sabi dito sa caption, ako lang ba nakapansin hawig sila ni Alden Richards sa Netflix One Piece live action season 2. So tapos picture, hindi ko alam kung sino to mga kasembreros, pero parang naano lang niya. Parang napansin lang niya mga kasembreros na kamukha daw siya ni Alden Richards sa Netflix, no? Ito po ay di ba yung One Piece? Sino nga yung bida sa One Piece na sikat talaga to mga kasembreros? Napalabas sa GMA dati. Tapos ay ginawa nilang totoong tao na yung mga character mga kasembreros. So tawag dito, yun po para napansin ng isang ng isang fan na kamukha daw siya ni tawag dito ni Alden Richards mga kasembreros. So sabi ko parang mata lang yung mata lang yung parang magkaiba mga kasembreros sa kanilang itsura. So parang siya, pero kayo parang parang magkamukha sila. Si Iñaki, si Luffy, ayun. Si Luffy pala mga kasembreros yung pinaka main character dito. So sinerge ko pa talaga siya mga kasembreros eh. Tapos next item natin, ito, ang cute dito mga kasembreros. Kasi may isang baby dito sa may parang mami niya at saka siya ay pupunta lang sana ng BDO. Tapos yung yung baby niya dito, yung kanyang anak mga kasembreros ay parang tinititigan no mga kasembreros si yung stante or yung standee ni Alden Richards mga kasembreros. Parang doon siya sabi niya dito ay parang ginagaya-gaya pa ni baby yung yung paa ni Alden Richards mga kasembreros. Sabi niya dito, normal lang ba to? Hahaha. Tapos nung hindi niya magaya ay parang tumakbo pabalik si baby mga kasembreros, no? Ang cute na ni baby kasi ginagaya-gaya niya si Alden mga kasembreros. Tapos ito, ang TCL, nag-release sila kagabi ng ng behind the scene nila with Catherine mga kasembreros. Wala siyang boses music background lang mga kasembreros. Behind the scenes with Catherine Bernardo. TCL ito mga kasembreros na kung saan ay naka-white, naka-red. Yun yung suot ni Kath dito mga kasembreros sa shoot nila. So sa studio lang si Kath nag-shoot. Hindi ko lang alam kung throwback ito, pero wala kasi ako nito sa aking file. So malamang ay malamang ay bago ito. Kagabi lang pinost mga kasembreros. Ang nakalagay sa caption ay inspire greatness. So yun po yung nakalagay dito mga kasembreros. Tapos posing of course, no, si Ma'am Catherine parang bago siya mga kasembreros. But correct me if I'm wrong kung throwback ba o hindi mga kasembreros. Pero palagay ko parang bago kasi di ba noong nakaraan ay nag-post ng teasers ang team ni Kath mga kasembreros na meron silang ginagawang shoot or TV commercials. Ito yata yun mga kasembreros, no? And mga Cathnatics. So kasi parang di ba noong nakaraan nagpa-teaser tayo na may mga ginagawang endorsement shoots si Kath pero very limited, no? Ganun din po si Alden Richards. So ito yata yun sila. Tapos ito pinost ulit kagabi ng isang admin itong kasama nga si Kath at saka si Alden sa richest Filipino celebrities.
Dito po ay kasama si Alden at saka si Kath, mga kasembreros. Pero alam ko ano to, yung mga income kasi na to, mga kasembreros, hindi siya updated eh. Matagal na parang last year pa yata ito, mga kasembreros, or yung data na kinuha nila dito ay 2025 nga, mga kasembreros. Sabi ito, Filipino celebrities and personalities based on their estimated net worth in Philippine peso as of 2025, sorted from highest to lowest. So sana yung parang nasa 30s. Tapos hindi nakasama dito sina Willie Revillame, Manny Pacquiao, no? Parang parang yung parang nasa 30s lang sana, mga kasembreros, no? Para pasok parang pasok sina Alden Richards, sina Heart Evangelista, Catherine, of course, no? So yung mga 40 na yung mga 40s pataas hindi na dapat kasama dito. So itong si Ma'am Bea Alonzo, sobrang yaman nito, mga kasembreros, kasi ilang taon din siyang naging box office queen, no? Kasama si John Lloyd Cruz, mga kasembreros. Hindi ko lang din alam kung bakit hindi nakasama dito si John Lloyd Cruz. Si Alden ay nakalagay dito ay 860 million. Siya yung pang 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. So 16th, no, si Alden Richards, mga kasembreros. Tapos hindi nakasama dito si Daniel Padilla, mga kasembreros. Andito lang si number 1 si Manny Pacquiao, next si Willie Revillame, tapos si Ricky Reyes, si Gretchen Barreto, of course, no, si Ma'am Sharon Cuneta. Talagang ay yaman na nila nito, mga kasembreros. 2 billion si Bea Alonzo, 2 billion. Si Dingdong Dantes, 1.3 billion. Si Marian, 1.3 billion din. Si Sarah Geronimo, 1.2 billion. Piolo Pascual, 1.1 billion. Si Vice Ganda, 1.1 billion. Si Coco Martin, ang kulit pa ng pangalan ni si Rodel. Rodel pala pangalan ni Coco Martin. Rodel Nasciancino, 1.09 billion. Si Catherine, 1.03 billion. Si Regine Velasquez, 929 million. Si Heart Evangelista, 866 million. Alden, of course, 860 million. So hindi nakapasok si Daniel Padilla, no? Bakit kaya? Pero yun, sana mas latest, mga kasi dumami na rin yung endorsements ni Daniel Padilla, and sana nasa 30s lang, no? Parang 20, about 20 hanggang 30, parang 10 years age range lang siya, mga kasembreros. So talagang nag-demand ako dito. So pwede naman tayo mag-search, pero tawag dito, iba kasi kung sa kanila mismo manggaling, mga kasembreros, no? Yung mga ganito. Tapos mamaya Stars on the Floor, mga kasembreros, no? Teaser. Ako po ay nag-voice over ng past 10 AM. So baka may mga teaser na sila. Yung nag-post dito ng taping kagabi or kahapon ng Stars on the Floor ay si Ivor Julian, 17 minutes ago, mga kasembreros. Pero yun, baka sa susunod na vlog ay magkakaroon tayo ng another update sa Stars on the Floor, kung ano yung kanilang mga twists na gagawin. Kasi may mga ganun sila twists mga kasembreros na ginagawa sa Stars on the Floor, mga kasembreros. So yun po, abangan natin yung kanilang mga pasabog mamaya. So yun, tapos major item tayo, mga kasembreros. Ito na nga, single daw muna si Alden Richards, mga kasembreros. Kasi doon sa may Simon, sa may Kuisen, mga kasembreros, kung saan nga namili siya ng mga mattresses, yung mga gamit niya sa kanyang bedroom, may question and answer portion pala doon, no? Parang this and that, kung ano yung pipiliin niya sa dalawang options, mga kasembreros. So yung pinakauna nga doon ay single sleeper or cozy cuddle. So hindi siya muna sa cozy cuddle kasi wala pa siyang wala pa siyang jowa. So kung kaya single muna, no? Confirmed si Alden Richards, mga kasembreros. So happily single. So ganoon, mga kasembreros. So single sleeper. Tapos sabi niya, for now single sleeper muna. So para nag-aantayan lang sila, mga kasembreros. So marami pa mga tanong dito tinanong kay Alden. So firm or plush? Plush, mga kasembreros, early nights or late shoots.
yung pinili niya dito ay early nights mga kasembreros. Tapos, sleep in, quiet nights, or travel day, quiet nights. Cool sheets or warm blankets. So, cool sheets yung pinili niya. Power nap or so yung 8 hour of 8 hour of sleep mga kasembreros. Bedtime reading or bedtime scrolling. So, pinili niya yung bedtime scrolling. So, nanonood siya ng mga social media kapag patulog na mga kasembreros. Tapos, soft pillow or supportive pillow. Supportive pillow yung kanyang pinili. Relaxing bath or quick shower. Quick shower yung kanyang pinili. Blackout curtains or city lights. So, blackout curtains yung sabi niya dito mga kasembreros. So, yun yung kanyang pinaka-last, no? Cuisine. So, cuisine, okay. So, yun, carousel, cuisine, home. So, parang siya, yung cuisine pala ay parang home, home furniture or mga gamit no, sa loob ng tahanan. Maliban siguro sa mga mattresses, ay meron din silang iba't ibang mga gamit na binebenta dito mga kasembreros. So yun, no, talagang single. Na-mention na naman ni Alden dun sa may special and clear braces at saka stars on the floor interview niya na single siya. And yet, he's just waiting, no? Mga kasusin, enjoying his single life. So, si Ma'am Catherine, so talaga nag-aantayan lang sila mga kasembreros. So, kung aamin na si Ma'am Catherine na may Mayor Mark Alcala sa kanyang buhay, ay doon lang tayo maniniwala mga kasembreros, no? As long as hindi officially at publicly pinakilala ni Mayor Mark Alcala si Kat sa kanyang distrito or sa kanyang city sa Lucena at hindi niya niyayang manood ng basketball or mga public events doon, just like kasi yun kapag kung doon lang kayo spotted nga, sabi nga na-mention ko na nakaraan, kung doon lang kayo spotted sa kung saan gilid-gilid or mall dyan or tourist destination man dyan, ay hindi siya formal, no, na panliligaw mga kasembreros. Kumaga pa hindi deserving ni Kath na i-date lang or isasama-sama lang sa mga ganoong tao dito, ganoong mga lugar mga kasembreros. She's the phenomenal box office cinema queen. Tapos ay doon lang siya dadalhin-dalhin, no, sa mga ganoong lugar. So parang hindi siya worth it mga kasembreros. Or parang hindi deserve ni Kath yung ganoon na treatment. Para lang sa akin ha, mga kasembreros and mga Cathinatics. So talagang mag-aantay-antay lang tayo mga kasembreros na mga susunod pa na kaganapan from this point and forward. So yun po. So actually yan lamang sa ating Cathin items. Sinimot ko lang mga kasembreros, no, pero abang-abang pa kayo, baka magkaroon pa tayo ng isa pang vlog for today kasi maraming updates talaga. Hinahati-hati ko lang mga kasembreros. So sana po ipakinggan po natin ito, yung video ni Alden mga kasembreros. Tapos ay yung salita ng Panginoon, of course, na sobrang ganda, no, mga kasembreros, at kailangan natin sa ating buhay. Isang pinagpalang Sunday po ha sa bawat isa. For now, single sleeper muna. Flush. Whoa, that's kind of hard to answer. Maybe I prefer early nights. Ooh, sunrise workout. Quiet nights. Cool sheets. Full 8 hours of sleep, please. Yung totoo, bedside scrolling. Supportive pillow. Quick shower. Blackout curtains.
At para po sa ating Word of God ay medyo masakit ito mga kasombrers. Ang title kasi natin ay Putulin ang Paa o Kamay. Bakit kaya, no? Matthew chapter 18 verse 8, If your hand or foot causes you to sin, cut it off and cast it from you. It is better for you to enter into life lame or maimed, rather than having 2 hands or 2 feet to be cast into the everlasting fire. Napaka ano ito mga kasambreros, tarito, parang nakakatakot siya. Tapos at the same time ay of course kapupulutan natin ng napakalalim na aral. Kung literal natin ita-translate, di ba sabi dito ay kung ang kamay daw natin at saka or ang paa ay nagkasala or naging dahilan ng pagkakasala mga kasambreros ay putulin natin. Cut it off and cast it from you. It is better, sabi niya, mas mabuti pa daw na na makapasok tayo sa heaven na tayo ay walang kamay o walang paa mga kasambreros, rather than having 2 hands na kung pa may 2 hands and 2 feet nga tayo, pero itatapon naman tayo sa impyerno. So of course, napakahalaga ng ating kamay at ang ating paa mga kasambreros. May mga taong hindi pinagpala kasi yung iba mga lumpot, ay sinilang sila ng lumpot. Yung iba naman is nilang na walang kamay. So mga ano ba, yung parang person with a disability. So ganoon siya mga kasambreros. Kung kaya mapalad tayo ng mga kompleto ang mga parte ng katawan mga kasambreros. May mga tao na Kristiyano sila, believer sila ni Lord mga kasambreros. And may mga tao rin naman na kahit hindi believer ng Panginoon ay positive outlook. Kung pa meron silang positive outlook sa buhay. Na kahit na kunwari may mga disability sila, hindi nila yung tinitinan as weakness. Tinitinan nila yun as opportunity para maging inspiration sa ibang tao. Kung kilala niyo po si Nick Vujicic mga kasambreros, isa po siyang Russian-American preacher Christian mga kasambreros, na kung saan ay siya po ay sikat na Christian mga kasambreros, na wala siyang paa at walang kamay mga kasambreros. So talagang isinilang siya na walang paa at walang kamay. So pero hindi yun naging hadlang sa kanya, no, na maging preacher at maging mananampalataya ni Kristo mga kasambreros. Bagkos ay siya po ay parang ginamit niya yun as opportunity na siya po ay makapagbahagi pa rin ng gospel even with even his physical illness or physical disabilities mga kasambreros. Sabi nito, these verses meaning might sound harsh at first, but it is a metaphorical way to emphasize the importance of removing anything in your life that leads you to sin or wrongdoing. So hindi po ito literal napuputulin yung ating mga paa or mga kamay mga kasambreros para makapasok sa heaven. So metaphor example or metaphor illustration ni Lord Jesus Christ, na kung ano man, hindi lang paa, hindi lang kamay mga kasambreros yung tinutukoy dito. Maaring mata, maaring bibig, maaring yung tenga, maaring yung anything or kahit na tao, no, or mga bagay or activity, kailangan tanggalin kung ito po ay nagiging dahilan ng ating pagkakasala mga kasambreros. So kunwari yung mga apps natin sa cellphone or kung ano mga activities or agenda natin araw-araw na ginagawa natin na nag-lead sa atin na magkasala at ma-displease ang Panginoon sa ating buhay, ay tanggalin natin. So ito po yung tinutukoy dito ng verse na ito mga kasambreros, Matthew chapter 18 verse 8. It illustrates the idea of self-discipline. Ito, isa sa pinakamahirap gawin to yung self-discipline mga kasambreros, kasi di ba pwede tayo mag-suggest, mag-advise, mag-remind, magpaalala sa ibang tao, sa pamilya natin, pero minsan sa ating sarili mismo, yung self-discipline, mahirap gawin mga kasambreros. Parang dali-dali natin magsabi at mag-judge sa ibang tao, pero tayo mismo sa ating sarili, parang hindi natin madisiplina yung ating sarili. Lalo na po yung ating mabibig, no? Ay yung ating mga dila mga kasambreros na minsan hindi natin control yung ating mga dila, nakapagsabi tayo ng mga bad words at saka mga harsh words mga kasambreros na improper or inappropriate mga kasambreros. Nawawalan tayo ng self-control. So yun siya mga kasambreros, which is definitely mahirap siya, pero worth it kapag alam niyo yung isang boxer, naalala ko yung sabi ni Manny Pacquiao na discipline, self-discipline, it's really important kapag ikaw ay
isang individual na may pangarap, no? Meron kang gustong matamo or makamit sa buhay, especially success, no? Gusto mong makapagtapos ng pag-aaral but ayaw, parang tinatamad ka mag-eskwela or mag-aral or mag-study mga kasembreros, tinatamad ka gawin to. So, you have to discipline yourself, no? Kailangan consistency and self-discipline. So, dapat yung dalawang yun mga kasembreros ay magsama in order for you to achieve good results. Parang yung gusto mong ma-achieve na result mga kasembreros at saka tagumpay sa buhay ay makakamtan mo kapag meron kang self-discipline at saka consistency. So, ganoon siya mga kasembreros. Consistency at saka sa consistency sa tama hindi sa maling gawa mga kasus, and making difficult choices to safeguard your spiritual well-being. So hindi lamang siya sa mga goals natin sa buhay, especially sa ating spiritual life or spiritual aspect mga kasembreros. Kunwari no, may disiplina ka na gantong oras bago matulog or bago ganito dapat may devotion ako, nagbabasa ako ng salita ng Panginoon, etc. etc. So, dapat meron kang ganoon mga kasembreros. Disiplina sa panalangin, disiplina sa pagbabasa ng salita ng Panginoon, disiplina sa sa pag-follow at pag-obey sa kalooban ng Panginoon, and so on mga kasembreros. So, napakahalaga nun. Kung mahalaga ang self-discipline sa ating physical aspect, sa ating dreams and ambition sa buhay, mas lalong-lalo na po no, sa ating spiritual life mga kasembreros. Kung habit ba, no? Dapat may disiplina tayo sa habits, no? Ano yung mga habits natin? Habit ba natin na magmura? Habit ba natin na magsalita ng bad words or mag-down ng ibang tao? Or habit natin na mag-encourage at mag-motivate ng ibang tao through kind words, through giving, no, through kindness, forgiveness, and so on mga kasembreros. So dapat dun tayo sa positive side. Just like pruning a plant or weeding a garden to allow for healthy growth, removing harmful influences or habits helps maintain a strong foundation for spiritual growth. So ganoon siya mga kasi kagaya ng isang halaman na tinitriman, kinakat yung ibang mga yung talong, alam niyo po mga kasembreros, sa pagtatanim ng talong, especially sa gantong halaman, yung eggplant mga kasembreros, may mga farmers na ginagawa nila, kinakat nila yung mga yung maliit pa lang, kunwari mga isang dangkal, no, ganoon siya mga kasembreros. Pag pwede na siyang triman, kinakat nila yung talbos na ganito para dumami siya, no, parang ganoon, parang ganoon siya mga kasembreros. So sa grapes ginagawa din po yun, or sa ibang mga uri ng halaman, para mas lalong yumabong yung kanilang dahon at ang kanilang mamunga ng marami mga kasembreros. So parang ganoon din po sa ating spiritual life, na sometimes you have to cut your daily activities or yung habits na ginagawa mo na masama at hindi nakakalugod sa harapan ng Panginoon, so that magkakaroon ka ng good results. Parang yung tao palapuyat, no? Parang kumbaga natutulog na alas 4 o alas 5 ng umaga, tapos papasok pa pala sa trabaho ng alas 10 ng umaga, so ilang oras na ng tulog nun. So imbis na maging productive siya at saka maging healthy yung kanyang katawan, so ay hindi na, kasi yung habit niya ay wala siyang self-discipline sa pagtulog mga kasembreros. So parang ganoon ang example. Imagine your life as a garden filled with beautiful flowers of good deeds and fruitful trees of righteousness. Now picture sin as weeds that can choke these plants and hinder their growth. We must be willing to eliminate anything that hinders our spiritual progress, just as a gardener diligently removes weeds to protect the garden. It is not a call to literal self-harm, but a powerful metaphor urging us to confront and address the things in our lives that lead us away from goodness and righteousness. So hindi ito self-harm, hindi ito yung puputulin ko yung kamay ko, puputulin ko yung mapa ko para makapasok ko sa heaven or para maging productive ako. So hindi po mga kasembreros, hindi ito yung literal. So para siyang tatanggalin natin yung mga anything that hinders our spiritual growth. So, kasi kapag malago at saka healthy yung ating spiritual aspect mga kasembreros, susunod yung maganda at saka mabuting ugali. Let's say, palabasa ka ng Biblia, no? At saka prayerful ka. So, makita sa iyo yung, makita sa iyo yung kagandahang loob,
caring ka sa family, sa magulang mo, mapagmahal ka ng kapatid, na kaibigan, and so on. So, dun siya, kasi nga malago yung ating spiritual aspect, yung ating spiritual life, mga kasembreros. So, kapag hindi naman malago at saka malnourished ang ating spiritual life, kasi wala kang panahon sa Biblia, wala kang panahon sa panalangin, wala kang panahon sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Kasi dun sa pagbabasa ng salita ng Panginoon, mga kasembreros, ay natututunan natin yung mga nare-remind tayo ng mga tamang gawin. Dapat pala magpatawad. Sabi ni Lord dito, magpatawad kasi siya mismo ay pinatawad tayo sa krus ng Kalbaryo. No? He died for us. He died for our sins. Na dapat tayo yung pinako dun sa krus. Pero inako niya lahat ng kasalanan so that ma-reconcile tayo sa Diyos Ama and so on. So, dahil nagpatawad pala tayo, so dahil pinatawad tayo ng Diyos, magpatawad din tayo, mga kasi we received forgiveness, so we forgive people. So ganoon siya, mga kasi sabi dun sa igalang natin ang ating mga magulang, no? Kasi ito yung may unang utos na may kalakip na pangako. So magiging mabait tayo sa ating magulang, maging obedient tayo sa ating magulang, maging respectful tayo sa ating mga magulang. So ganoon siya, mga kasi yung salita ng Panginoon, doon talaga magsisimula na magkakaroon tayo ng knowledge about God, no? Pwede nakikinig tayo ng mga preachers, ng mga pastors, for example. But more than that, dapat tayo mismo ay nagkakaroon ng time talaga sa pagbabasa ng Biblia because we are being reminded of the things that we should be doing sa ating buhay, mga kasembreros. Sa application or final thought natin, imagine your faith as your most crucial project at work or the keystone of your family's well-being. Sin is like a virus. It can disrupt everything. So, parang yung pananampalataya daw natin, ito yung pinakamahalagang project sa ating pamilya, sa ating trabaho, mga kasembreros, at saka sa ating well-being, sa ating buong pagkatao. While sin, or ang kasalanan naman po ay parang virus, no? Ito yung kikitil at magkakasakit tayo, mga kasembreros, of course. Are you prepared to uproot distractions that pull you away from your true purpose and values? Let's make the tough choices, much like cutting toxic elements from our lives. To stay true to God's will, are you ready to take those necessary steps to honor Him fully? So, yung desisyon, yung choice, mga kasembreros, always lies upon our hands or into our own decision, mga kasembreros. So, ako nakakapag-remind, ako nakakapag-share ako ng gospel, but yung pinakahuling desisyon ay nasa sa inyo. Well, definitely, kapag tayo po ay nagbabasa ng salita ng Panginoon, ay kikilos, no? Paniwalaan natin ang salita ng Panginoon. So, sundin natin ang salita ng Panginoon. So, hindi lang kasi nagtatapos dun sa pagbabasa ng Word of God, mga kasembreros. Dapat po ay sinusunod natin, most importantly, mga kasembreros. Alright? So, kung kaya wag nating putulin yung ating mga kamay at ating mga paa, mga kasembreros, na literal, ha? I-cut natin or tanggalin yung mga bad habits, na yung mga wrongdoings natin, mga kasembreros. Yun po yung ibig sabihin ng Panginoon dito. Alright? So, yun lang sa Word of God, ha? No, pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and wisdom, mga kasembreros, sa ating buhay. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po. I love you.